fear and how do you fight it? Greatest fear, guys. Sa totoo lang po, noong October po ating mental health awareness po, diba? So, parang mas nagtutrigger kasi ngayon ang mga mental health, lalo na din ang generation namin, ang mga Gen Z. Dahil sila yung madalas na anxiety, depression, dahil din, ang hardworking na kasi yung mga batch natin eh. Well, di naman sinasabi na hindi naman po hardworking yung batch, pero it's different now po kasi. Kaya yung fear ko is to feel that also. Kaya maganda na mapaligiran ka ng tao na good vibes lang, hindi ka nila ito-drag pababa, diba? Kaya yun yung pinaka-iniiwasan ko ngayon. And of course, then yung nangyari kay Emma, diba? Na kahit hindi ko po siya ka-close, pero sobrang grabe yung impact sa akin noon. That's why it's very important na meron tayong mga kasama sa paligid natin. Kaya yun na. Fear. Ilan taon ka na naman? Gen Z po. Wow! Hindi ba declare? 32 po. Ako sa din ka na. Di ba? Ayun, fear. Siguro ako meron akong fear of not saying goodbye. Ever since bata pa lang ako. Kasi that time, yung mommy and daddy ko, sobrang busy sa work, shooting. Iniwan nila ako lagi sa lola ko. So 6 years ako tumira sa Gapan, Nueva Ecija. And every weekend, dun lang nila ako dinadalaw. So nagkaroon ako ng fear of not saying goodbye kasi pagka umaalis na sila, pabalik na sila ng Manila, hindi sila nagpapaalam sa akin kasi natatakot sila kasi alam nila iiyak ako. So every time na merong tao, for example, may nag-overnight sa bahay ko, simple lang, yung natutulog ako pag-isip ko wala na yung bisita ko, medyo nag-anxiety ako. Wala na yung mga gamit. So yun. Si who hasn't answered yet? Sige, ako naman na si Liz. Mahirap na pong masunod kay Ate Isabel. Makasabihin ko rin, Ate please! Ayan, nakakami ka tulog. Sa kanya, ano na lang ako, 17 ka lang sila. 18 pa lang po ako. Siguro ano po, not meeting everyone's expectations. Isa po sa pinaka-pinaka since breadwinner po ng family. So, growing up, yun po yung gusto ko ma-achieve na proud. Yung mom po na ma-feel ko lang po na proud siya sa akin, which is happy naman po. Pero yung paglahatan na po, nakakatakot na po yun para sa akin. Kasi yun nga po, may kukunik ko po sa mental health. Nakakatakot pong and nakakapahog with blood pressure kapag marami nang sinasabi, iba't ibang opinion na po ng mga tao about sa ginagawa niyo. Maging masaya ka man po or not. Coming from a dear mom din po. Thank you po. Kasi yung anak ni Tita Marie Chris, kamukha mo pa. Oo. Ikaw may pape. Kanina management ka ulit? Handle po ko ni Direct Eric o tsaka ni Miss Wilma Galvan. Okay. Pero pwede kang gumawa ng teleserye sa ABS, sa GMA. Yes po, since wala na po. Okay, no. Wala na po kasama po. Wala ka na. Yes. Sa kanila, wala ka na show. Kanino na? Sino ang Mismo si kinakasama? Direct Eric na lang po tsaka si Direct Kais na. Sige, noted yan na. Let's help her, ha? Ay, patutsa ko sa story niya. Okay. Ate Isabel. Ate Isabel! Yun po greatest fear ko matawag na ate. I think greatest fear ko, I think parehas kami ni Matt na fear of saying goodbye. Kasi, or no, fear of not saying goodbye pala. Kasi, actually kami po ng mom ko, we have this thing kahit na magkatabi lang naman po kami ng kwarto, pero pag magkausap po kami sa
you. Kasi, yun nga, parang ritual namin na parang, syempre, huwag naman sana, di ba? If that's the last time kunwari man na magkausap kami, at least may I love you. And at least, may see you later na we're still hoping to see each other. We want to see each other. So, may ritual po kami na gano'n. And kunwari kahit na hindi marinig ng nanay ko na nag-see you later, tatawag pa na lang, saan yung see you later ko? Gano'n. So, ritual siya sa akin. And, very relevant yan eh. Kasi, for example, kami po, isa po sa mga lola ko passed away this week. And sobrang biglaan na, pangalan po niya is Lola Aubin. Kapatid po ng lolo ko. Opo, kapatid po niya. Which side ka? Ortega or? Ortega po, yes. So, she passed away. Dapat magbabakasyon lang po sila papuntang Taiwan. Tapos sa immigration, dinatake po siya. So, it was so sudden and, yun. Sa Taiwan po, kakalala lang po nila. They're supposed to be there with a couple of my other relatives for a conference. Tapos, yun. So, life is short po talaga. Hindi mo rin po talaga alam kung kailan ang last time na makakausap mo yung mga tao na sa paligid mo. So, kaya niyo po ba I love you? I'll see you later. I love you all day long. Yun po. Yes. So, simple. Okay. Another question from Tito Bobby. Go ahead. Yes, South America po, Sir Bobby. Parang hindi po kaya ng bummers ko mag-backpacking, sir. Baka po pwede, pero kailangan may paleta na may outfits, may maayos na hotel. I think ganun po, ito po kami nagkakaba ni Miguel. Si Miguel po kasi very, very traveler po siya and mahilig po talaga siya mag-backpacking to see the world before pa kami nagkakilala. So, it's something din talaga na hinahangaan ko sa kanya. Pero yun nga po, I think that's one of the things na magiging sa kanya lang. Kasi ako po, yun nga po, as matatakutin, very praning po ako when it comes to things like that. Ano po ako, planner po ako talaga. Kahit sa buhay, tapos siya naman very spontaneous na tao and talagang go with the flow. So, I think that's one of the things na nagbabalance po sa aming dalawa. And, yun din yung, siguro yung kanya-kanya naming passions na hinahayaan lang din namin yung sarili namin na i-discover. Yung nature, pagkamahal sa nature ni ni Miguel. Yes. Yung hiking, inuulan yung saan. Oo, totoo po. As in, mahilig po siya sa adventure. Yeah. Thank you. Okay na to. Baka sinabi. Thanks to Bobby. Okay, let me give the floor now to Bandera Entertainment Editor, Irvin Santiago. Before I give the microphone kila Chad and Nas. Ano ko lang sa cast, meron pa kayong mga year or great experiences sa filming? During the shoot. Meron ba? Kasi usually doon yung mga... Hindi ko po hinanap. Hindi ko po inalap. Sa intramuros. Kaya effort po talaga ako na walang maramdaman. Sabihin talaga po kami. Ayun. Wala po. Isa po yung sa mga thankful ako na hindi po ako nakakaramdam eh. Pero may mga times ako narinig yung hulog na ilaw. Pero naniniwala na lang po talaga ako na maluwag lang po. Kaya po may mga bagay-bagay na yun. Ako naman po, hindi ko siya na-witness, pero nakwento siya na-direct na meron daw sa narinig sa lapel na boses. Hindi ko na rin po siya inalam kasi wala na po na siya inalam. Po? Hindi. Sa episode po namin, baka nga po sa iba po naggaling. Ano po kasi setup namin school, tapos sinetup namin siya parang horror Halloween party something. So, meron daw po silang narinig. Parang boses daw po eh. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Pero guys. Meron, ako mismo po na-experience. Actually, physical na ako siya. Kasi nung first day po siya ng shoot, ang unang nakapansin ko yun si Miss Marilyn po. Nung nag-predict na po kami, kailangan
kailangan ko kasi umupo sa second. So habang umuupo po ako, nararamdaman ko na kuminig sa scratch. Scratch parang malalim na palalim. So nasaktan po ako. Pero hindi ko nagkakat. So tinatell ko na lang po doon. Ano po siya parang gilid ng sofa po. So akala ko, abang kami ng pako lang po. So nung nagkat na, doon ko nakita Miss Manny. At scratch po. Apat or tatong pahaba po sa legs. Tapos, ako wait lang, medit lang po. Nilagyan ako ng metal and tapos yung carpet po, tinatry ko pa kayo yung corner ng sofa ko. May apple. Tapos wala po. Sa ano po pinapanda na doon? Nag-cancel po kami nun sa corner. Tapos, ginawa na po nilang lahat. Mga daw po. At saka mga daw po. Bakit daw po? Bakit ako? Tapos sa unang nung asar po sa akin, nang sinismanin sa ko, baka may ibang magkano sa'yo dyan. Bakit po siya? Yung setting po namin, sobrang luma na po. Tapos ang dami na daw po talaga naging ganap dun. Nagandaan sa'yo. Thank you. Grabe yun. Kasi magkatabi kami nun eh. Tapos nagulat ako, talagang yung alayo, diba? Tapos kinakabahan ko yung wala talagang kahit anong pako ko. Tapos ako naman, wala naman ako na-experience at ako talaga ako dun sa lugar. Kasi apart doon, compound siya, building. Sa Pasay. So, marami siyang building eh. Na parang siya maraming kondo na abandon. Katabi nila ko. So, tapos, sa pinaka-taas na floor ba tayo? Basta mataas na floor kami. So, pag pababa ka, ako tumatakbo ako lagi pababa. Kasi, ang dilim, walang kuryente, walang tubig. So, pagka wala ka dun sa mga tao, talagang pitch black. So, talagang phone mo lang yung kinikilabutan ako lagi pagka bumababa ako mag-isa. So, talagang tumatakbo na ako. Yun lang yung experience. Hindi ko may something. Ako kasi nakakaramdam ako pero hindi ko parang hinaya ako lang. Okay na, Irvin.